ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may nga daw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban, sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mong tanan diha, no? Bisan asa man ta sa kalibutan, charing. Feeling, bisan asa ta sa kalibutan. Bisan asa sa kalibutan kay syempre naman ta sa itong live stream sa itong Facebook page sa Radyo Pilipinas, Davao, mga igala, no? Bisan mag-ingon sila dala, mga igala nga gamay ra ang nananaw dira sa muang kuan, mga igala. Gamay ra ang nananaw sa tuang live. Mabot gihapon ta din na, mga igala, no? Basta di lang ta shadow ban ni Meta, mga igala. Anyways, mga igala, kamusta, no? Pila ka adlaw na lang gid, mga igala, no? Pila ka adlaw na lang gid, mga igala. Una ang Pasko, mga igala, no? And of course, mga igala, mo to, no? Kamusta inyo ang palibot karon, mga igala, no? Okay, no? Okay ba tatanan din, eh? Okay ba ta? Okay kayo, bitaw, mga igala, eh? Karon tagna ang mga igala, no? Uban busy na, no? Nag-holiday rush ng uban, mga igala, no? Katulitong kasi ito nagkuhan mi nang dito sa SM, mga igala, no? Kan kay tao, mga igala, no? Yung moto tong nanay nag-post, mga igala, nga the signal is not signaling daw ko ng mga igala, kabulo ko rong grammar, mga igala. Pero ang kuan, mga igala, no, mga katambayan, no, alang ang dili mo pa ng signal, mga igala, nga daghan kayo mo nag-ilog sa data dran lugara o gataga kumpol mo diha, no, edi wag mo mag-ilog mo signal gid sa data gid, mga igala, no. Mo man na ka magtapok-tapok man mo, so dili mo magsigreklamo, reklamador kay na charing bitaw, mga igala. Anyways, mga igala, katong sang adlaw atong na naisgutan, no, ang kaning paunsa nato nino, mga presyuhan sa ato mga Noche Buena package, no. Sa baba ng kuan nato, mga igala, no, mga Noche Buena package, no, nga nagakuan karon hini na morning karon ng morning ginadalian, no, karon panahon na og kani pang regalo. Mo na tong ginakuanan, mga igala, no, kani pang regalo. Ay parang
especially electronic products, no, say pang raffle, sa ilang Christmas party or during the day sa Christmas day mga higala, no, ilan na pa iparaffle mga higala, no. So mo na to ang kuno, no. But anyways, may mo nang ginakuan mga higala, no, ang ginapabantayan karon sa tuang Department of Trade and Industry mga higala. Anyways, mga higala, ito maglangan, no, atong balikan mga higala na ang panawagan sa tuang Department of Trade and Industry Davao City mga higala, no, alang sa itong mga konsumante karong panahon ng mga higala, no, nga holiday rush ng mga higala. Anyways, mga higala, pamina na ito mga higala, DTI Davao City Director Attorney Lucky Balyeque mga higala. Gusto nga ito ang pagkaroon price monitoring sa mga Noche Buena products, no? Uban pa ng mga products. Okay. So far, tuloy-tuloy gihapon ang ato ang monitoring, no. Not just Noche Buena products, even our basic necessities, prime commodities, appeal din na gihapon to make sure na walay, or shall we say stable gihapon ang prices, meaning within the SRP gihapon, no. In fact, including sa standards, particularly sa Christmas lights. And so far, per report of our division chief sa Consumer Protection Division, so far okay naman tanan, no? Wala naman may nakita so far na violative products. So, How about sa prices? Na may namatigdan na mga pagsaka sa mga presyo compared sa last previous months? actually, we always, based ang among monitoring sa kanang tawag na nga SRP, na suggested retail price. So, kung maghisgot manggod ta sa suggested retail price, per consultation with our business establishment, manufacturers, naay time na gina-increase po na itong SRP, no, because nag-increase po lang ilahang operating cost. So, as of the latest SRP, kung atong ibangga sa prices in the market, based on our monitoring, pasok pa man gihapon sa suggested retail price. So wala yung mga Yes, oo. So far. Ano po sa katong mga one-ground attorney sa katong mga kanang monitor ta about sa katong mga gift products? Kumusta po? Sa mga Katong mga gift products po? products. So far, okay lang man, no? Though, syempre, siguro when we say gift products, magod, very broad po. So, syempre, naman tayo mga gift products siguro na dili pasok sa kanang ginatawag natong basic necessities, no? So, wala siya, wala siya labot. So, there might be price increases, pero so far naman wala man tayo nadawat pod ng mga complaints, no, just in case lang nga marag naagi pagtaas ug maayo nga mga sa mga presyo na sa ato ang mga produkto. Last na lang, attorney, no? Next week, Christmas na sa to, mensahe sa to ang mga konsumante. Okay, sa konsumante nato, kaning padayon ta, no, sa kaning kumbaga murag pagiging kanang vigilant, no, and maging wise ta sa pagpamalit nato, no, sa mga produkto, kumbaga atong susihon gyud, no, ang mga quality sa products. And just in case na ay mga products na tanaw ninyo substandard, like for example, mga appliances, no? Makapalit mo mga appliances which you think walay mga ICC, walay mga PS, and you think na murag substandard yun, then you can report to us, no? Then siyempre sa mga presyo po, just in case lang na amoy kita nga mga price increases, mga unreasonable price increases, palihog lang po kung report sa AMUA, no? So again, let's stay vigilant, but of course, let's enjoy, no, the Christmas season. Merry Christmas from DTI Davao City Field Office. So mga to mga higala, no, ang pahayag ni Attorney Lucky Balyeque mga higala, no, ang City Director sa tuang Department of Trade and Industry 11, no. So mga to siya mga higala, wala pa sila na no, balik ko na to, wala pa sila nadawat na report na ay violation or na ay reklamo sa
report, reklamo. Reklamo mga higala no sa kaning ko ano kinang ginatawag na to nga pagpataas no sa presyo beyond na sa ato ang kanilang ginatakda ano o kanilang ginatawag nila nga suggested retail price mga higala. So wala sila na dawatan na ng report mga higala. But of course mga katambayan no always ginapainom gyud sa ato ang DTI pud mga higala na di porke wala sila nadawat na report dili na mo magbinantayon no so basin din wala pa na report sa ilahan no so dili na siya dapat moabot pa no nga maabot pa mo sa social media nga magrant mo tapos after ana magkakuanay mo magkakasuhay na it's because nanay kanang kumbaga sa mga companies na malicious imputation no na pwede ra man ta i-settle na within the agency no sila na yung magkuan dito nga may nga dili maulawan daw mga higala no mo na nga mas malinot nga inyo i-complain dito sa ilaha no dili kay magkuan mo maghimo-himo mo inyong mahimo mo magkuan mo dira magrant mo dira sa social media kay unsa ni kanang lagi kay wala man lang ang number one na ako na so wala man lay kanang kuan wala man lay ang una na is unta ma-action ni kay wala nagpakabana ang gobyerno ana nga klase nga mga post ba anong minyon ta na gisumbong unta dahil nga naingon ana nga galawan no para sa palengke sa timbangan akala sa pagkiruhan gid mga higala nalagyan na yung mga kuandira mga higala, mga tikasan yung dira mga higala, no? Pag nakasagawa sa palengke, kung outside sa palengke mga higala, das bangker ng public market, wala man na, kailangan may timbangan ng bayan dito. Sa dool mga higala, sa mga kuan mo, ma-double check ni mo. No? Lahi style ng mga higala dala sa may kuan, no? Dugi na kinang modus diha ba no di mo gina mawala gina din na may gala kanda sa may katong dating Fort Luna kanang sa may terminal o kaning katundaang terminal abot na papaghapon dara kanang dos kaluda gabi to na diha ambot na lang mga higala ngano man na sila ngano ana na sila kakuan mga higala no ka Abo kita abot silang igabaan pod mga higala no. O basi kakampi nila ang kuan mga higala antig hatag og gaba. Charing. Bitaw mo na tong kuan ba no isa sa mga kuan mga higala no. Isa sa mga kaning subo kayo po kanon ba nga dugay sa magabaan no dugay na si panikas namingon sila kada mga congressman gani nga bilyon ang kinawat gani o gay po mga nagabae gani bagka na isa dili sorry bitaw ambot bitaw mo mga higala magamping mo mga higala noon tapos mo palit jud mo og kaning mga sa inyong pang Noche Buena no dito sa mga kabalta nga lehitimo nga mga tindahan no kung asa pwede ninyo sila mareklamo ayon lang dili mo dito sa lehitimo kay dili ninyo sila mareklamo di man ninyo sila magukod no di mo gina sila makuan gyud mga higala whereas katong lehitimo nga mga mga tindahan ninyong antuan dali ra kayo ana ra gina mga higala stam dali ra gina siya mga higala no kung gukuron mga higala it's because nga sila permit no pwede ma-revoke ang ilang permit di ba dito mo daplin barato tuod nya kandi ay barato tuod pero kung sa electronic products substandard pero sa uban dira mga higala kung sa kwan pa baho di ay kanang sa mga agricultural products nalay bulok butangan dig bulok no so dito lang gid mo no sa legit mga higala na lehitimo kung sa kan mo mamalit mo karne dito mo sulod sa palengke no o sa supermarket para dali ra ninyo sila mareklamo ana ka simple mga higala no
Oh, kanang mga kwan, kanang mga koloro mga higala sus. Mao pa'y mga isog kayo. No? Ang mga way permit kanang manada sa daplin mo pa'y mga isog kayo. Oh, mo na karon mga higala butangan ng pulis ta diha oy. Isog kin ng mga tao, isog kin ng mga kuana na, mga isog kin ng mga nagapaninda ana. Ay nako. Bitaw mo so ato to sundon tong gi kuano gi tambag sa tuwa sa atong Department of Trade and Industry Davao City mga higala no. Aron nga dili ta dali aron nga kuano may mong joyful lang ato ang pag-celebrate sa tong Pasko mga higala. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa panaguban sa tutulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? Nanay good news mga higala, no? Alan sa mga taga Davao del Norte mga higala, no? Sa naman to, Davao del Norte. Sa Davao del Norte mga higala kay tungod ang Davao Light mga higala nahatagan na og asa naman to nahatagan na og kaning pagtugot gikan sa Energy Regulatory Commission mga higala no na sila provisional approval mga higala no para mag dawat og kaning connecting customers mga higala sa Davao del Norte o Davao de Oro no isip pagtalima sunod sa Republic Act 12144 mga higala ilang expansion dito sa Nordeco area mga higala no. So sa Anbank Commission meeting last December 12, 2025 mga higala ang energy regulator gihatagan sila og kaning provisional authority no para sa ilahang Certificate of Public Convenience and Necessity or CPCN mga higala. Kung asa mga higala nagpasabot ni nga nanay provisional approval mga higala para ma-connect ang mga customers o makakolekta og payment para sa ilang serbisyo mga higala no. So subject to final approval mga higala no. Gikan sa komisyon mga higala no. So sumala pa mga higala no ni mga higala ni Davao Light President and COO mga higala and Rizartia mga higala or Engineer and Rizartia mga higala nga ilang gi-welcome ang desisyon sa ERC mga higala no. Wala pa nga sa pila ka bulan mga higala nagbutang ng mga pundasyon dito, nagbutang ng mga poste no. Giuna na dira mga higala tong kapalong mga higala no. Naman ta dito pagtao ni mga poste mga higala. So mo ni mga higala no. Sumala pa may gala ang sa mga customer na gusto mo balhin na sa Davao Light may gala pwede sila mag-apply online mga higala no. So ang link ato sila daw ilang Facebook page mga higala no. Pwede na siya silang Facebook page mga higala ug ubang mga channel mga higala. Apan sumala pa ni mga higala ni Sir Henry Sartia mga higala na ang Davao Light may gali pa maka-take over sa entire area may gala nga covered sa Republic Act 12144 may gala tungod sa padayong pagdumili sa Northern Davao Electric Cooperative mga higala or Nordeco nga ibaligya sila ang assets gi-offera na nga paliton mga higala di gyapon no. Sa karon mga higala ang ilaha pa lang nakuan sa kuan mga higala ay ang kapalong lang mga higala no tungod silang proximity dool sa ilahang original DLP area mga higala o dool raman kay Santo Tomas Davao Light naman ang mga higala no. So naghinaot gyapon mga higala no ang kuan mga higala ginaot gyapon sila no nga makaabot sila sa kaning tawag nila nga compromise mga higala no or amicable settlement mga higala. Amicable settlement tawag mo nilang ginakuan mga higala no or maka-negotiate sila mga higala no. Gi-explain naman dana ni Engineer Tia last time mga higala nga na-interview na to siya mga higala no.
Oh, ay anagi kay lipay ba kay si Condreo sumalapas ba sa maong pahayag lipay ba si Governor Edwin Hubay mga higala no sa gihatag nga CPCN mga higala gikan sa Energy Regulatory Commission mga higala no sumala pa mga higala nga dako na ni nga kuan mga higala no dako na ni nga kadaugan mga higala no nga kuan makakonect na ang mga customers gikan sa Davao del Norte mga higala nagapasabot sumala pa matod pa mga higala nga mas ubos nga presyo sa kuryente apan mas gwapo nga serbisyo. Punayo ba mga media diri mga higala bisag klaro bisag ang ilahang kuan ilahang linya mga higala kadagan kayo kuan ipasangi nila nga mao ni giingon ninyo nga kuan mo ninyo giingon nga nindot na serbisyo no tapos sige mo mi brown outon alangan inyong area daghan man kayo kahoy no di mo musangit sa poste, di maguba, mabuto. Pero sige na lang, ato na lang na silang pagbigyan. But anyway, sa mga higala, no, kabahin na mga higala na ito paminahon, no, ang pahayag no sa Davao Light mga higala pinagi silang silang spokes alantik pa maaba mga higala no nga si or sabi siya na siya mga higala no Reputation Enhancement Department Head sa Davao Light and Power Company mga higala na si Sir Fermin Edeleon mga higala with regards sa kapa sa Davao del Norte ug uban pa no nagakuan no issue sa ato ang Davao Light mga higala paminaw na to. So far ma'am no supply na to wise tanaw na to sa katibukan in Mindanao we have enough supply for Davao Light natin enough supply po. We have bilateral contracts, we have WESM na kung asa pwede magkuha additional supply if needed sa kung mutasan demand narate makuhaan po. Outlook so far I think supply wise I guess daghan mga additional capacity based sa reports sa DOE na may mga kanang nakita nato na musuluday na mga planta na mo invest din but again kung suryahan nato ang distribution side ready ko man bitanan na enough atong supply enough atong mga contracts sa ilaha and kami padayon mi sa pag-invest to protect and to be more efficient sa mo ang mga linya na kung naay mga additional requirements, additional na mga investors sa Davao or in our franchise area, ma-accommodate na to. Thank you, sir. James Dami. Sir, how far have you gone in terms of putting up your electric groups and other facilities in line with the RA 121? Okay, for Kapalong, let me, Kapalong, okay, nagkita namin dito, we invited you last time dito sa Amo Expansion. So, 12 kilometers na to, itong nabutang na linya. So we are hoping na ma-energize na siya anytime soon. No? And for Tagum, naghihinay-hinay po tayo og butang but I don't have specific info lang on antod asa namin. For Mako to Tagum na linya, na may 69 kV line which is a very important line to supply soon ang the areas, especially Tagum area. Natay mga around 40 poles na install dito sa area but soon siguro once complete na ang linya we can start putting up ang linya mismo stringing ginatawag ng string. Samal kuan gyapon on process na siya natay mga kanang mga equipments already ready na purchase na natong uban ginulat na natong maputi sa Davao and definitely will be putting up mga linya po sa Samal. Talks yet with Norteco? You come in an agreement? So far, wala gyapon sila. No? We already submitted we communicated with them. But still, wala gyapon sila feedback sa paglingkod no? Para mastoryahan ang kanito na transition. It would best fit unta na to fast track everything, mulingkod and makikistorya sa mga ang Norteco. Para mahuman and makapadayon ta and makaprovide na gyud ta og kanang sa to tamang
kanang pag-provide og linya and as well as mahimo efficient ang pag-provide og kuryente nga sa expanded franchise area namo. Sir Permin, mga tanong ko sir, kamo ang assign naning poste diri sa may padulong coastal kanang pabukana or Actually nagka-coordinate sila sa mo sir because karon man god dili pa namo na siya wala pa yung feedback na but for the first kanang coastal road magod na first phase niya nagka-coordinate ang DPWH because it's still under DPWH. Among role magod is actually just to provide to energize the lines, especially the street lights. Same gyapon ang case sa katong first phase na igol gyud mo kabit and mo provide og linya. Nagka-coordinate niya sa mga karon and dili pa mi dili pa mi wala pa ko'y feedback rather wala pa ko'y info kung na-comply naman ito mga requirements na kinahanglanon para ma-energize na mo sila. Kani sa Roja sir, inyuha na mga street lights dia padulong sa extension. Katong bag-o gud nga gi. Yeah, itong bago. Itong from kaning bridge to nag-coordinate na sa Samoa. But kung ilahang i-request na mo na energize, definitely energize na mo na siya. What is important time, makomply itong mga requirements na dapat para ma-energize na mo sila. So appeal mo sa sir, magpasiga na para mahimo siyang safety kay safety magud ang Yes sir. Same gihapon sa pag-process nato na again once ma-comply na itong requirements will definitely provide electricity na needed para sa itong mga street lights na. Pero definitely di mo kalihok kung dili pa jud siya human ang tanan. Yes po. Naman yung mga safety standard mo bang we need to follow the standard na giset na namut yung mga kanang Philippine Electrical Code mas follow lang na itong mga standards na to, right size of katong mga wires na kailanganon, and we need technical details as well sa ilang pambutang ng mga street lights so para ma-compute nato and ma-provide nato itong saktong kuryente. Sila dapat build or Yes po. Mura ni silag balay na if ikaw owner sa balay, it's your responsibility mo provide og mga wirings within your area. So in this case, ang mga street lights man god, equal mo provide electricity. Yes. Okay, klaroon ako ni sa this is totally different from the street lights na naasa kaning makita nato sa main thoroughfares nato karon, kaning existing nato because it is funded by the city government man god. So igo mo provide og street light, then the government will pay for the electricity bill. So I'm not sure yet kung unsa ang arrangement with the PWH and the city government on that. Kay normally project na yung ani, especially I'm talking about the street light na in particular, once na man lang makomplete nila ang ilahang requirements, gina-turn over na sa city. Ang city will be the one na mo padayon na niya, especially for maintenance. But karon ang street light man gud dinhi sa coastal road, ang nag-provide ana is ang the government, dili kami. Kaning sa city na patong makita ninyo karon sa kadalanan sa majority sa kadalanan sa Davao, it's kami ang nag-provide sa street light, then ang city lang ang nagmusulti kung asa ibutang, and it is also being paid ang bill ang city ang mo cover ana siya. So safe na po sir ay iwan ko lang city nga dili sa siya ipagamit ko pang consumption kasi magutang sa ang mga tao pang dito kasi wala pa pong basic statement din na wala man muna kung provide sa construction or sa pag-install, but you are only there for the education sa mga kuwain. Igol gid mo mag-energize sir. Yes, energize. So is it safe para kanang para hindi lang ma-compromise ang mga Davaoenos because Davaoenos are expecting sa pag-open yan ang natuwang multi-beach of stretch sa coastal road. Yeah. Actually, sa responsibility ang gina sa katong na construct, which is probably for this case, it's DP mo na main lead na to ana. As mentioned earlier, as long as nakita sa mga apply sila sa MUA, then nakita sa mga engineers na safe na i-energize na mo, i-energize ko naman na sir. Tama to, kay tungod manggut usa sa mga kailangan nato sa tong mga kadala nato is that hayag siya and sugaan kay di lang ang motorist but as well as ang mga kaning mga pedestrian makita po din dili ngitit ang lugar.
Muna, as long, again, no, basta sa makompleto itong mga requirements, makompleto lang, nag-coordinate na sila sa MUA, ready made to energize the coastal road. Okay. Klaro na po na ako, ang specification po sa kuan, dili kami ang magano sa specification sa kanang wattage or kanang illumination ganin nila. So, ang nagdepende gina sa nag-design anak niya. But diri sa Davao City, definitely naman tayo mga different street lights. It depende gina sa city government kung namog yung mga different wattage anak niya. So, kung gusto niya heavily illuminated ang area, pwede. Depende sa katong klase pong street light atong ibutang. But what currently, Davao Light is, we are complying and we partner with the city government of Davao, especially sa main mga street, mga kadalanan na to, and we are using now mga LED na mga street lights. So, mga igala na, mga pahayag ni Sir Fermin Edelion, mga igala na, ang Reputation Enhancement Department Head sa Davao Light and Power Company Incorporated, mga igala na. So, mga igala na, kaning with regards sa Davao del Norte, mga igala, no? Well, ang local government na mismo, mga igala, ang nag-express sa ilahang kaning kalipay, mga igala, no? Daghanan nila, mga igala, no? Ang unsang mga ubang local officials, mga igala, nga lipay sila nga mosulod ang Davao Light, mga igala. Kaso lang, mga igala, naamanggoy mga misinformation, mga igala, with regards silang gi-file na TRO, mga igala. It's because until now, dito sa Supreme Court, mga igala, no? Until now, mga igala, ang Supreme Court wala pa na ginapansin na ilahang gi-file na TRO, no? Wala po tayo nakita po sa website or even sa page man lang sa Supreme Court, mga igala, nga ilahan na anay na isyong TRO, mga igala, temporary restraining order, para ma-implement na siya, mga igala, no? So there are, well, napot yung mga kaubanan po good na napo dito sa ilaha po, no, nga nagaingon nga dapat respetuhon daw ang Supreme Court. Usa pag respeto sa Supreme Court kung wala pa may gihatag, no, or wala pa man sila gi-issue. So meaning pabilin sila sa status quo. Kung magpabilin sa status quo, mga igala, no, status quo gani. Kung pabilin kung nasa status quo, mga igala, ang maumbot mga igala, so siya, mga igala, nasa force and basta ma-implement siya. Basta nasa force, no, force and effect, no, nasa force and effect. That's the thing. Force and effect, mga igala, no. So, kung pwede ba mo si Davao Light, mga igala, as long as wala gingon ng Korte Suprema, go on, di ba? If they are asking for the constitutionality of the law, mga igala, then karapatan na nila. But as of the moment, wala pa aksyon ng Supreme Court, mga igala. Meaning, kung wala man natagda sa Supreme Court, dili na siya urgent matter. No? Dili na siya urgent matter. So meaning, kung magkuhan mo dira, mga igala, kana sila, kahit hindi naman diretso magiging sa Supreme Court na siya nga butang, it's because, well, siguro, kay tungod balaod na, kana na siya mga butang, mga igala, no, ang dapat na to, dapat nila dapat na i-resolve, mga igala. Dili dapat paabuton, no, ang butang, mga igala, nga ang mga konsumante mo mag-suffer, no, sama sa naitabo sa Daneco niya o Daneco CDA. Mo na siya, mga igala, no, nga naglibog ang mga tao kaysa tingala dira, mga igala, mangolekta si Daneco CDA pero mamutol si Daneco niya, di ba? Dili na dapat napabuton sa mga butang, mabot pa sa mga butang, mga igala, no, na magkagubot na po na sila, mga igala, no. Well, nalaps into law, wala to pirmahi, pero mamuni proseso, no, nahimo maging siyang balaod, no, dapat kamo po na mo respeto, dili kay ninyo nga magpakatag mo daraog ka ng mga fake news, no, or mga maling impormasyon, na respetuon ang Supreme Court nga wala pa may aksyon ang Supreme Court sa inyong gireklamo. Di ba? Ana lang. So, ay lang yung buhatag bugo ang inyong mga tao diha, no? Please lang, ay lang yun mo ginokalagutan, no? Intellectual dishonesty.
Mao na kung isa sa mga kalagutan, intellectual dishonesty, no? Common sense naman unta na dapat, no? No? Ang dapat inyo ipasabot sa tao, pero inyuhang ginalin nila. Di ba? Hunungan na ninyo, please. Anyways, may gawa tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa Diyak sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao may galawin ako, Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa abdagan. Salamat og may adlaw ka natong tanan.